Balit sa totoo lang kasi parang nagkakandarata yung ating mga authorities to execute yung kung ano man ang dapat nilang gawin at i-release ito. Sa halip na tingnan kung paano pa talaga titiyakin yung paggawad ng hustisya. Nakatakdang sumailalim sa counseling at therapy si Pamela matapos ang masaklap na naranasan. Para sa unang balita, Marisol Abduraman, reporting. Mga kapuso, nakatutok po ang pwersa ng GMA News and Public Affairs sa mga nakaragtang kilos protesta ngayong araw ng paggawa. Nakatutok sa Mabuhay Rotonda si Katrina Son, habang nasa Benjola naman, nakaantabay po si Isay Reyes. Ilang militanting mga gawa ang maaga nagtipon sa Mabuhay Rotonda. Naroon po si Katrina Son live. Katrina. Igan, maaga nga nagsimula ang demonstrasyon ng mga manggagawa dito sa Welcome Rotonda. Habang inaantay ng mga manggagawa rito sa Welcome Rotonda ang iba pang mga kapwa manggagawa nila, ay nagsimula na silang manawagan sa pamahalaan. Ani ni Larry Pascua, Secretary General ng Pagkakaisa ng Manggagawa, ang kanilang ginagawa raw ay isang paghahanda para sa mas malaking mobilisasyon ng mga manggagawa ngayong araw. Inaasahan nga raw nila na aabot sa mahigit 10,000 ang darating para makiisa sa kanila. Nais raw nilang ipahatid sa gobyerno ang kanilang panawagan para sa disenteng hanap buhay, seguridad sa trabaho at mas mababang bilihin. Ito raw kasi ang lalong mga nagpapahirap sa mahihirap. Si OG Javinal naman, isang driver, taon-taon raw siyang sumasama sa ganitong aktibidad. Tuwing Labor Day, isa raw kasi ito sa mga paraan para mapahatid niya sa gobyerno ang hinanaing nila ng mga driver. Sa ganitong paraan raw ay masasabi niya na naipaglaban niya ang kanyang karapatan. Ngayon nga ay kasalukuyang kumakain ang mga manggagawa ng tinatawag raw nilang almusal sa kalye, kung saan kumakain ang mga manggagawa na nandito ng pandesal at sardinas. Ito raw kasi ay simbolismo ng kahirapan ng kanilang buhay sa ngayon. Kung ang mga mayayaman raw ay kumakain ng hamon, sila naman raw na may hirap ay hirap pang makabili ng pandesal at sardinas. Actually, kaya kami nandito ay sasalubungin namin ang isang malawak na mobilisasyon ng mga manggagawa upang hingin muli sa gobyerno ang dignidad na nawala sa kanya mula nang naipatupad ang mga patakaran pang ekonomiya ng Aquino government. Upang hindi lamang dakilain at gulitain yung pandaigdigang araw ng manggagawa, kung hindi mag-iit, magsulong ng mga pangkabuhayang at pangkatarungang kahilingan. At yan na muna ang latest update mula dito sa Welcome Rotonda. Igan? Maraming salamat, Katrina Son. Mga miyembro ng pulisya todo alerto rin sa mga inaasahang kilos protesta ngayong araw ng paggawa. At mula sa Benjola, may live report si Isay Reyes. Isay. Iga, nananatili pa rin tahimik ang kabuuan ng Mendiola ngayon. Kahit na wala pa tayong namamataan ng mga rallyista, nananatili pa rin nakaposte ang ating mga kapulisan dahil anuman daw oras ay maaaring dumating ang mga ito. Halos mapuno ang kalahati ng Mendiola ng mga sasakyan ng mga pulis nang dumating ang GMA News pasado alas 4 ng umaga. Pasado alas 2 pa lang daw ng umaga, umalis na sila sa kani-kanilang mga probinsya para nga mauna dito sa Mendiola. Sa pagdiriwang kasi ng Labor Day, karaniwan ng nagiging rally place ang Mendiola. May mga pagkakataon din na nagkakainitan ng mga rallyista at pulisya, pero ito daw ang kanilang pinakaiiwasan ngayon. Ayon sa mga pulis na nandirito ngayon, wala silang ibang responsibilidad dito kundi ang panatilihing mapayapa ang paggunita ng Labor Day. Alam daw nilang mayroong sari-sariling sentimiento ang mga tao, pero sana'y hindi daw ito piliing maging marahas. Hindi daw armado ang ating mga pulis, tanging mga gamit lang daw para mapanatili ang kapayapaan ang kanilang bitbit. Sa kabuuan, 472 ang delegasyon ng mga pulis dito na galing pa ng Region 3 at 4A. Kapag daw naging mabigat ang crowd control, inaasahang madadagdagan pa daw sila. Siyempre, inaasahan natin na ipaparating nila yung kanilang mga issues and concerns sa ating pamahalaan. At kami naman ay nandito para hindi para manggulo or kundi para proteksyonan both yung ating mga dadating na mga laborers, mga cost-oriented groups, at higit sa lahat yung pamayanan. Nandito lang kami para magproteksyon at panatili na kapayapaan. Lagi namang ipinagbibili ng mga nakatataas sa amin, we will employ our maximum tolerance.
Wala naman kaming mga baril dito. Puro pang civil disturbance management equipment lang ang dala namin. Iyan sa mga oras na ito, nagkakaroon nga ng formation ng ating mga kapulisan. Maaari nagkakaroon sila ng General Assembly at mula sa aking panayam sa ilan sa kanila kanina, maaari daw kasi na hindi man nila matukoy ang oras kung anong dating ng mga rallyista dito, maaring surpresahin na lang sila bigla ng mga ito. Yan muna ang latest mula dito sa Mendiola. Maraming salamat, Isay Reyes. Dalawang lalaki arestado matapos umanong hold up sa loob mismo ng CR ng isang mall sa Ortigas. Pero itinanggi ng dalawa ang parata. Narito ang report ni Oscar Oida. Bukod sa matipunong itsura, magaling pa umanong pumorma ang suspect. Kung kaya't di sukat akalain ng complainant, na itago na lamang natin sa pangalang Winston na may gagawin pala ito sa kanyang masama. Alas 4:30 ng hapon, naglalakad daw si Winston sa isang mall sa Ortigas sa Quezon City nang lapitan at magpakilala sa kanya ang suspect na si Jonathan. Palibasay, mukha naman daw mabait. Hindi naman daw niya ito pinagdudahan. Hanggang sa sundan umano siya nito sa loob ng isang CR. Nagsi-CR po ako, tapos pumasok po siya. Tapos nandito po siya sa isang cubicle. Tapos sinabi niya ako nagtitrip daw ako. Sabi ko, hindi po. Sabi ko, ano po yun? Tapos yung sabi niya, akin na, hold up to. Maya-maya pa, pumasok na sa loob ng naturang CR ang umano'y kasabwat ni Jonathan na si Mark at nagbantang kung hindi niya ibibigay ang mga gamit niya ay iskandulin daw siya ng mga ito. Pero ano yung parang pinakapantakot nila? Ano yung sinasabi nila? Iskandaluhin ka kahit wala po nangyari. Sasabihin nila, no? Sabihin nila na kumbaga, kukunin nila yung atensyon ng ibang tao. Na papaniwalaan nila yung ibang tao na may nangyari sa inyong loob. Matapos matangay ang kanyang relo, cellphone at cash na aabot sa 43,000 pesos ang kabuang alaga, dali-dali umanong sumibat ang mga suspect. Si Winston, agad naman nakahingi ng saklolo sa mga security guard ng naturang mall. Kaya di nagtagal, nadakip din ang mga suspect. Ayon kay Jonathan, hindi raw niya hinold up si Winston. Ang mga nabawing gamit sa kanya, binayad daw ni Winston sa kanya. Wala akong katotohanan ho yun, sir, na hold up. Sinisingil ko lang ho siya, sir. Kusang binigay niya lang ho yung reload tsaka yung cellphone niya. Singil para sa? Ginamit niya ho ako, sir, eh. Paano nangyari? Saan? Sa cubicle ho, sir. CR lang ho, sir. Ang sinasabi namang kasabwat nito na si Mark, nadamay lang umano sa gulo. Naglalakad lang po ako sa mall. Ngayon, nakita ko po sila nung sa CR, galing po sila sa cubicle. Nagtanong lang po ako, simpleng tanong lang po yung ginawa ko. Ang sabi ko po, ano yan? Sinabi po nito na ayaw siyang bayaran. Pero ayon sa inisyal na pagsiyasat ng mga pulis, modus talaga ito ng mga suspect. Pagka na-perceive nila na mukhang gay or weak personality, talagang hindi ka natitigilan nito at susundan ka sa loob ng kubeta or ng CR at doon kung saan doon ka tatakutin at hold upin ka at kukunin ng mga personal belongings mo sa pamamagitan ng pananakot na iiskandaluhin ka na parang lumalabas na merong nangyaring sex. So ikaw naman ay matatakot ka, baka pumuto ka sa TV or sa na mababalita na nakipag-sex ka sa loob ng kubeta, kaya matatakot kang hindi ka na mag-report. Dagdag pa ng mga pulis. Nahuli na rin sila. Sila rin yung mga suspects na nahuli before. Kaso nga lang, hindi nag-press ng charge or charges yung biktima nila sapagkat natakot nila. Same case lang, ganyan din na papalabasin nila na merong nangyaring sexual encounter sa loob ng CR. Inihanda na ang mga reklamong isasampa laban sa mga suspect. Kung sakaling mabiktima ng umano'y bagong modus, agad daw i-report sa pulisya sa PNP Hotline 117. Ito ang balita sa Quezon City. Oscar Oida reporting.